Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, binawi na. Nako, Senator Marcoleta nagsalita na, lagot na. BP Sara tinapos ang ambisyon ni Tamba. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin simulang bigyan ng reaksyon itong nagte-trending na si Vice Ganda na binawi ang kanyang public apology. Nako, eto pasadahan po muna natin mga kababayan ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Nako, Vice President Sara Duterte nangunguna sa 2028 Presidential Preference Survey. According to the latest survey ng WR numero Research Survey, Vice President Sara Duterte 31.4%, Lene Robredo 13.3%, Raffy Tulfo 10.3%, Bongo 6.5% at Speaker Martin Romualdez 0.7%. Nako, olats na olats si Martin Romualdez mga kababayan. Nako po. Ano po ang reaksyon ninyo dito? Sa kabila po ng kanilang kaliwat kanang walang tigil na mga pambabatikos, paninira at kung ano-anong ay naaakusa kay Vice President Sara Duterte, ito pa rin. Siya pa rin po ang nangunguna sa 2028 Presidential Preference Survey. Ayon po yan sa latest survey ng WR numero Research Survey. At ito po ang naging reaksyon ng Malacanang patungkol po sa survey ito mga kabayan. Sabi po dito ng reporter, nako, lumabas po sa survey na si Vice President Sara Duterte pa rin po ang nangunguna sa pagkapangulo at wala pong kaalyado ni PBBM sa front runners. Ano pong masasabi niyo dito? Tinatanong po si Claire Castro. Sabi po ni Castro, ito po ang patunay na puro trabaho po ang ginagawa ng Pangulo at hindi pamumulitika. Ang layo naman ng sagot ni Castro. Anyway, hayaan na po natin si Castro. Talagang ganyan po siya sumagot talagang marami pang may term dyan di ba? Ay, di ko nandito na sa dila ko, hindi ko lang ma-pronounce mga kabayan, no? Pabalagbag ba? Kasi sa waray, balabag, di ba? Balabag. Diba? Balabag kung sumagot. Anyway, Castro, nako naman, sabihin mo lang talaga, aminin mo lang Castro na talagang walang pag-asa sa Tambaluslos, masaya na ang sambayan ng Pilipino. Ano? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Nagalit si Tamba. Sa mukha lang naman. Mukha ni Tamba galit dahil po ang AKAP tinanggal ang DBM sa national budget. Nako, walang nilaan na pondo ang ehekutibo para sa AKAP o ayuda para sa kapos ang kita program ng DSWD sa 2026 National Expenditure Program. Nako po. Yari ang mga congressman. Baka sa susunod na baka sa susunod po na papirmahin sila ng mga impeachment complaint. Ay baka hindi na po ito mamirma dahil nabawasan na po ang kanilang matatanggap na ayuda. Nako. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At ito pa, pasadahan po natin ito. Claire Castro mga kababayan, ipinagtanggol ang confidential fund ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, confidential fund nagiging masama kapag napupunta sa korap. Correct ka, diba? Palakpakan po natin si Castro. Totoo yan. Pero teka lang.
paano mo naman masasabing corrupt kung hindi nga ino-audit, di ba? Dapat siguro i-audit po ang confidential fund ni Speaker Martin Romualdez, ni President Bongbong Marcos Jr., kung saan napupunta para naman po may comparison tayo dito po sa sinasabi niyong corrupt na confidential fund ni Vice President Sara Duterte, no? Napaka-unfair naman po. Sinisingle out niyo po si Vice President Sara Duterte samantalang yang amo mo, di ba? Yang mga amo mo ay mataas or malaki pa ang kanilang napakalaki po ng kanilang confidential fund. I think umaabot po sa 4.5 billion ang confidential fund ni President Bongbong Marcos Jr. Pwede bang ma-audit yan? Or yung mga nakaraan? Para naman magkaroon po tayo ng standard, no? Ito po ba ay sumusunod? Baka naman marami po tayong makitang mga codename alias dyan, di ba? Yun po ang inaano nila sa confidential fund ni BP Sara. Hindi po sila makatulog hanggang, no? Hindi nila nakukuha yung mga totoong pangalan Kamote, Piatos, kung sino-sino pa man yan. Confidential nga Itanong nyo kay President Bongbong Marcos Jr. kung mayroon din ba siyang mga ganyan. Kasi kung wala, talagang mali si Vice President Sara Duterte, di ba? Pero kung meron, humingi kayo ng tawad, kaya mag-public apology kayo kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Iyon ang inyong impeachment complaint. Di ba? Pinagdesisyonan na. Hindi po inaksyonan ng Korte Suprema ang kanilang motion for reconsideration. Tapos sinabi pa ng Korte Suprema na unconstitutional yung kanilang impeachment complaint. Di ba? Kaya Castro, wag kang magmalinis, no? Tama ka rin naman na pag napunta sa corrupt, talagang masama ang nagiging confidential fund. Pero pag napupunta naman sa mabuti, no? Tulad po ng Vice President Sara Duterte, audited by COA, unmodified opinion, ibig sabihin po wala pong anomalya mga kaubayan. Ang presidente, kumusta? Kumusta po? Ino-audit din po ba ng COA? Ang Speaker of the House, ino-audit din po ba ng COA? Yun yung tanong dyan mga kaubayan. Para naman, no? Demokrasya pa rin tayo. Kasi pag isa lang ang tinitira mo, there is no democracy. Gaya po na nangyayari dito sa ating mga mainstream media, mga kaubayan, no? Puro na lang banat ng banat kay BP Sara. Parang nawawala na po yung kanilang obligasyon na check and balance, di ba? Sila po ang nag-check sana at nagbabalanse kung tama pa ba ito, hindi. Pero ang nangyayari po ngayon, puro lang tira ng tira sa Duterte. Pagdating po sa presidente, ay nako. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karabin natin? I-comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan po natin itong video na ito na kung saan Senator Marcoleta binanatan si Vice Ganda. Eto, pakinggan po natin ito mga kabayan. AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So ayun mga kababayan, sponsored pala ng online gambling yung dinaluhan or pinerforman ni Vice Ganda mga kababayan. So sponsored by online gambling. Ibig sabihin mga kababayan, sila mismo ay nagpro-promote din ng online gambling mga karibin natin. At speaking of online gambling mga kababayan, ito. Former Senator, Senate President Chis Mig Zubiri
Sabi niya po dito, online gambling revenues jump over 5,500% from 2020 to 2024. Aba, syempre naman, ang laki po ng kinita, no, ng mga online na gambling operators nito, mga kabayan. Pero ang tanong, diba? Yang percentage na yan, kita nila yan, ibig sabihin, galing po yan sa mga natalong Pilipino. Okay? Ilang pamilyang Pilipino kaya ang 'di ba? Ang nasira dahil po sa 5,500% na kinita ng online gambling operators na mga ito, mga kaubayan. Kaya nga sabi po ng ating mga kaubayan dito sa kanilang mga komento ay itigil na yung online gamblings. Ano ba ang uunahin natin kung ang pamilyang mabuo ang pamilya or masira ang pamilya, di ba? Ay nako. Ikaw mga kababayan, pabor ka po ba dito sa online gambling kahit malaki po ang kinikita, no? Ano, napakalaki po ng kinita nila. 5,000 kahit nga sa 100% malaki na. Ito pa kaya 5,500% ang kinita nila. Pabor ka ba? Dito po sa mga online gamblings na ganito ang kanyang kinikita pero mga Pilipino naman ay nasisira ang mga buhay dahil po dito. No? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? Eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan Vice Ganda binawi ang public apology. Talagang matigas ang ulo ni Vice Ganda mga kaubayan. Eto, pakinggan po natin to. Ito, may napanood ako Facebook reel posted by TikTok. Nagsalita si Vice Ganda tungkol sa pag-issue ng public apology. Inasabi niya dito na nag-tweet na siya na mag-i-issue siya ng public apology sa It's Showtime. So kahapon, Lunes, wala siya sa It's Showtime. Ngayong araw, ito na. Nandun na siya sa It's Showtime. Binabawi niya yung pag-issue ng public apology. Sayang. Ito. Imbes na matuldukan na sana ang issue, mag-apology lang siya. Ngayon, wala na. Ayaw daw. Tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Yeah. Ito po ang aking paniniwala at paniniwala namin na hindi namin kinakailangan mag-apologize because what we did was right. Yeah. Again, pinabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not apologize for what I did. Taas-taas talaga ng ano nito, no? Lumaki talaga ang ulo ni Vice Ganda mga kaubayan. So anyway, sige, enjoy mo lang kasi ngayon kumikita ka pa, di ba? Anyway, lahat naman po may karma. Antayin na lang po natin. No, hindi naman lahat ng sinabi niya doon ay nakakasakit ng tao, pero ang masakit lang para sa ating mga supporters ni former President Duterte mga kaubayan, yung sinama niya pa yung dahig, yung pagpunta ni former President Duterte sa dahig, no? Parang ginawa niya ng istorya, no? And kinukonsinti niya na may Pilipino, diba? Na napunta sa dahig without even dito sa Pilipinas, diba? Hindi man lang nilitis dito sa Pilipinas. So, paano kaya kung mangyari ito kay Vice Ganda, no? One day, tayo naman po ang tatawa dito kay Vice Ganda. Hope soon. Yeah. Ito po ang aking paniniwala at paniniwala din namin na hindi namin kinakailangan mag-apologize because what we did was right. Yes, was right. Again, Sabay. Tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Yeah. Ito po ang aking paniniwala at paniniwala din namin na hindi namin kinakailangan mag-apologize because what we did was right.
Dito makikita yung konsensya ng tao, ano? Kung may magawa kang hindi maganda, ayan, kung buhay pa ang konsensya ng tao, hindi ka niya patutulugin, wala kang peace of mind, ano. So maganda, dahil nag-tweet pala siya na mag-issue siya ng public apology ngayon. Kaya lang, kung minsan dito sa ating mind, sa ating konsensya, may labanan dyan ng mga bulong. May bumubulong ng maganda, may bumubulong ng masama. Ayan, yung dalawang spiritual forces sa mundo, yung puwersa ng kadiliman at puwersa ng liwanag. Puwersa ng Satanas at puwersa ng Diyos. Yung puwersa ng Diyos, yun ang nagkukonsensya tayo na yun, mag-ini ng pagkakasala, mag-sorry. Kasi, pag mag-sorry ka, ako, naranasan kito, nakakagaan ng damdamin pag nagsosorry ka. Pag inaamin mong nagkamali ka. Kaya lang, naranasan ka rin yung gamitin ko yung pride. Wala ako mag-sorry yan. Yan ang problema nating mga tao, yung pride. Actually, ang bakit naging masamang mundo, bakit may kasalanan? Dahil sa pride ni Lucifer. Lucifer, si Satanas ngayon. Si Lucifer nung una, yan ang pinakamataas sa lahat ng anghel. Yan ang right hand ng Panginoon. Maganda pa ang mundo nung una. Kaya lang, dahil sa pride ni Lucifer, gusto niyang pantayan o higitan pa ang Diyos. Kaya, ayun, nag-rebelde siya. So, ibig bang sabihin nito, mga kababayan, na itong si Vice Ganda ay si Lucifer? Aha. Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito sa naging desisyon ni Vice Ganda na hindi na lang mag-public apology doon po sa kanyang nagawa or pambabastos kay former President Duterte? I-comment nyo na lang po sa baba, mga kababayan, para malaman po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.